Ngayon, dumating ka dito para sa isang mas mataas na layunin. Hindi ito aksidente, hindi rin ito koinsidensya. Mayroong isang malalim na bagay na umaalingaw-ngaw sa iyong kaluluwa, isang bagay na humihiling na marinig, madama, at maunawaan. Ang mensaheng ito ay nagdadala ng espesyal na enerhiya, isang pangakong maaaring matagal mo nang hinihintay. Sa pagbukas ng mensaheng ito, binuksan mo rin ang isang espiritual na pinto upang ang mga pagpapala ng Diyos ay maipakita sa iyong buhay sa isang tunay at nakakapagbago na paraan. Ito ay isang paanyaya sa iyong kaluluwa upang madama na tinatanggap, upang payagan ang iyong sarili na muling maniwala, upang ang iyong pananampalataya ay muling mapanibago. Kung ikaw ay humaharap sa mga hamon, alamin na sa mismong mga paghihirap na ito ang Diyos ay kumikilos ng may pinakamatinding kapangyarihan. Marahil ang sakit ay kumatok sa iyong pintuan. Marahil naramdaman mo ang bigat ng panghihina ng loob, ang kawalan ng katiyakan ng isang mas magandang bukas o ang kawalan ng sagot na hindi pa dumarating. Gayunpaman, nais kong malaman mo nang may buong kalinawan at katapatan na hindi ka nakalimutan ng Diyos. Pinagmamasdan niya ang bawat detalye ng iyong buhay, kilala niya ang iyong mga pinakalihim na hiling, ang iyong tahimik na mga panalangin, ang iyong mga pinakapuno ng takot. Wala sa kanya ang hindi napapansin. Ang kanyang kamay, bagaman hindi nakikita, ay laging handa na hawakan ang iyong buhay ng kapayapaan, pag-ibig at pagbabago. Ang tagumpay na iyong ninanais ay hindi lamang isang malayong pangarap. Ito ay isang banal na kautusan, isang pangako na nakasulat na sa mga plano ng Diyos para sa iyo. Kung nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao na may malaki na mangyayari, magtiwala sa pakiramdam na iyon. Inilalagay ng Diyos ang mga intuisyon na ito sa ating puso upang ihanda tayo para sa mangyayari. Ngayon, nais niyang maramdaman mo na ligtas ka na ang iyong laban ay hindi nasasayang, na siya ay nakikipaglaban sa iyong panig at wala nang makapagpipigil sa kung ano ang itinadhana na para sa iyo. Madalas, ang mga daang nagdadala sa atin sa tagumpay ay makikipot, puno ng mga bato at di inaasahang liko. Ngunit sa mga sandaling ito ng kawalan ng katiyakan, kailangang patatagin mo ang iyong mga paa sa pananampalataya at maniwala na bawat hakbang na iyong ginagawa, kahit na may pag-aatubili, ay ginagabayan ng Diyos. Hindi niya kailanman ipinangako ang isang madaliang landas, ngunit palagi niyang ipinangako na sasamahan ka, susuportahan sa bawat pagkadapa, itatayo sa bawat pagkahulog at bibigyan ng lakas kapag ang lahat ay tila nawawala. Buksan mo ang iyong puso sa sandaling ito. Damhin ang presensya ng Diyos sa iyong paligid, tulad ng isang banayad na simoy na dumadampi sa iyong balat, tulad ng isang mainit na yakap na bumabalot sa iyong kaluluwa. Pahintulutan mong maniwala na ang lahat ng iyong pinagdadaanan ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang plano na hindi lamang naglalayo ng iyong tagumpay, kundi pati na rin ng iyong espiritual na paglago, pagpapatibay ng iyong pananampalataya, at pamumukadkad ng bagong bersyon ng iyong sarili, mas malakas, mas matatag, mas tiwala. Habang binabasa mo ang mensaheng ito, may malalim na nangyayari sa espiritual na larangan. Ang Diyos ay kumikilos, nagbubukas ng mga pintuan at naghahanda ng lupain upang maaari kang mag-ani ng bunga ng iyong pananampalataya at pagtitiyaga. Alam niya kung gaano ka nagsikap, kung gaano ka nanatiling matatag kahit na tila nagwawasak ang lahat sa iyong paligid. Kinikilala niya bawat luha na iyong iniiyak ng tahimik, bawat dasal na ginawa sa kalungkutan ng iyong silid, bawat hibik na nagmula sa isang nag-aalalang puso. At sinasabi niya sa iyo ngayon, ako ang Diyos ng iyong tagumpay. Ako ang Diyos na nagpapabago ng imposibleng maging realidad. Huwag mong hayaang nakawin ng pagdududa ang iyong biyaya. Huwag mong hayaang pigilin ng takot ang iyong mga hakbang. Isinilang ka upang magtagumpay, at iyon ang katotohanang dapat magpakain sa iyong kaluluwa araw-araw. Kahit na tila laban ng lahat, kahit na sabihin ng mga boses sa iyong paligid na sumuko, tandaan mo na ang tinig ng Diyos ay mas makapangyarihan, at sinasabi niya sa iyo na sumulong, maniwala at panatilihing matatag ang pananampalataya. Kung ikaw ay naghihintay ng sagot, lunas, solusyon, o himala, ngayon ang araw para muling patatagin ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Ang tagumpay ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Ang inihahanda ng Diyos para sa iyo ay mas dakila kaysa sa maaaring makita ng iyong mga mata at mas malalim kaysa sa kayang maunawaan ng iyong isipan. Siya ay tahimik na kumikilos, sa lihim, inihahanda ang bawat detalye upang, sa tamang oras, lahat ay maisaayos sa isang kamanghamanghang paraan. Tandaan na, para sa Diyos, walang limitasyon. Siya ang may lalang ng imposible, ang tagapagpaganap ng mga himala, ang Diyos na tumatawag sa pagkamayroon ng mga bagay na wala pa.
Maaari niyang gawing kagalakan ang sakit, liwanag ang kadiliman, at pag-asa ang kawalan ng pag-asa. At ito ang kanyang gagawin sa iyong buhay. Ngunit para magawa niya ito, hihilingin lamang niya ang isang bagay, na ikaw ay magtiwala ng buong puso, huwag sumuko, manatiling matatag at patuloy na maglakad patungo sa iyong tagumpay. Kapag sinubukang sakupin ng panghihina ang iyong puso, alalahanin ang mensaheng ito. Ang Diyos ay kasama mo, ngayon mismo, sa mismong sandaling ito, binubuhusan ang iyong buhay ng kinakailangang lakas para magpatuloy, ng pag-asa para hindi sumuko, at ng walang kondisyong pag-ibig na nagtataguyod sa iyo sa bawat segundo. Malapit na ang tagumpay, at hindi papayagan ng Diyos na umalis ka sa labang ito nang hindi ganap na nababago at pinagpapala. Binabago niya ang iyong isipan, ginagaling ang iyong mga sugat na emosyonal, at pinapatibay ang iyong espiritu para sa darating. Ikaw ay inihahanda para sa isang dakilang bagay, isang bagay na higit pa sa iyong inakala, at malapit ng ihayag. Kaya, tayo'y lumalim pa ng higit. Nais ng Diyos na makipag-usap palalo sa iyo, nais niyang ang mensaheng ito ay makarating sa pinakasensitibong bahagi ng iyong kaluluwa, yaong maaaring naging matigas dahil sa mga pagsubok at kahirapan. Sa sandaling ito, hayaan mong ang bawat salita ay maging tila isang balsamo para sa iyong puso, halos isang ilaw na magpapalis ng mga anino ng takot at kawalan ng kapanatagan. Naisip mo na ba kung ilang beses ka iniligtas ng Diyos sa mga sitwasyon na parang walang kalutasan? Ilang beses, kapag ikaw ay nasa bingit ng pagbagsak, biglang lumitaw ang bagong lakas. Minsan, ito ay isang maliit na pagbabago lamang, isang hindi inaasahang lakas, isang tugon sa gitna ng katahimikan, ngunit sa mga sandaling iyon, mas malinaw na nahahayag ang presensya niya. Laging nandyan siya sa tabi mo, kahit na tila lahat ay nawala na, at ngayon ipinaalaala niya sa iyo, mas malakas ka kaysa sa tingin mo, dahil ang lakas na sumusuporta sa iyo ay nagmumula direkta sa trono niya. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi ginagawa ng walang layunin. Mayroon silang banal na pinagmulan, isang intensyon na lagpas sa ating pagkaunawa bilang tao. At bawat pangako na ginawa niya ay puno ng pagmamahal at layunin. Kung ngayong araw ay hindi mo pa nasasaksihan ang katuparan ng pangakong iyon, hindi ibig sabihin na nakalimutan o nagbago ng isip ang Diyos, nangangahulugan na inihahanda niya ang tamang oras, ang perpektong eksena upang maging buo at maluwalhati ang iyong tagumpay. Minsan tila ang buhay ay isang larangan ng digmaan, at may mga sandaling pakiramdam natin na napalilibutan tayo, natatakot, na parang walang daan palabas. Ngunit sa mismong larangan ng digmaan na yon, higit na kumikilos ang Diyos dahil doon mo siya pinakanangangailangan. At alam niya yon. Nauunawaan niya ang bawat pakiramdam ng pagdurusa, bawat pag-isip ng pagsuko, bawat pagdududa na sumusulpot sa iyong isipan. Ngunit alam din niya ang iyong napakalaking kakayahan na bumangon, lumaban, at muling maniwala. Siyempre, mayroong halagang kailangang bayaran para sa tagumpay. Hindi ito isang pinansyal o material na halaga, kundi isang espiritual at emosyonal na halaga. Madalas, kailangan mong isuko ang iyong pagmamalaki, takot, at mga inaasahan bilang tao. Kailangan mong ibigay ang kontrol sa Diyos, magtiwala sa Kanya nang napakalalim na lahat ng iyong mga alalahanin at pangamba ay ilalagak mo sa Kanyang mga kamay. Ito'y maaaring maging isang hamon, ngunit sa eksaktong puntong ito ng kumpletong pagsuko nagaganap ang pinakamalalaking himala. Ngayon, pakiramdam mo'y ligtas na makipag-usap sa Diyos sa isang mas bukas at mas malapit na paraan. Huwag mag-alala sa pagpili ng tamang mga salita o pagbuo ng magagandang pangungusap, alam na niya kung ano ang nasa puso mo. Sapat na ang iyong pagiging totoo, maging ikaw lamang. At kung dumating ang luha sa panahon ng pag-uusap na ito, hayaang bumagsak ang mga ito. Ang mga ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng kalayaan. Ang mga ito ay kumakatawan sa kaginhawahan na labis mong kailangan, sa muling pagbabalik ng iyong lakas, sa paglilinis ng iyong kaluluwa. Habang inaanyayahan mo ang Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao, mapapansin mo na siya rin ay kumikilos sa ibang mga aspeto ng iyong buhay. Ang mga relasyon na pagod na ay maaaring magsimulang maibalik, ang mga pintuang sarado ay maaaring magsimulang bumukas, at ang mga landas na tila imposible ay maaaring magsimulang mabuo. Ang Diyos ay dalubhasa sa paglikha ng bagong mga pagkakataon, kahit na parang nawala na ang lahat. Kaya niyang gawing hardin na puno ng bulaklak ang isang disyerto, ang isang bagyo ay gawing kalmanting langit. Ang tagumpay na inihanda ng Diyos para sa iyo ay hindi basta-basta, ito ay natatangi, iniakma, partikular na ginawa para sa iyong puso, para sa iyong pag-unlad, para sa iyong kaligayahan.
Hindi lang niya nais na manalo ka, nais niya na manalo ka sa paraang magpapabago sa iyo ng buo. Nais niya na lumabas ka sa labanang ito na mas malakas, mas kumpiyansa, at mas puno ng pananampalataya. Nais niya na maunawaan mo ang halaga ng bawat luha, ng bawat dasal, ng bawat sandali ng paghihintay. At ang paghihintay na ito ang madalas na masakit. Ang paghihintay sa isang bagay na marubdob nating ninanais ay isa sa pinakamabigat na pagsubok sa buhay. Ang paghihintay ay sumusubok sa ating pananampalataya, ating pasensya, at ating pagtitiwala sa Diyos. Ngunit sa mismong paghihintay na ito, doon ang Diyos pinakamasinsinang kumikilos. Hinuhubog niya ang iyong pagkatao, pinapalakas ang iyong pananampalataya, nagtuturo ng mahalagang mga aral na dadalhin mo habang buhay. Kaya't sa halip na tingnan ang paghihintay bilang parusa, subukang makita ito bilang regalo, bilang paghahanda para sa isang mas malaki pang bagay. Tandaan mo na ang bawat pangako ay may tamang oras para maganap at ang Diyos ay eksperto sa pagtatrabaho sa tamang oras. Minsan, maaring maramdaman mo na ikaw ay nahuhuli, na nawalan ka ng mga pagkakataon, na ang mga bagay ay hindi nangyari ayon sa iyong inaasahan. Ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ay laging may kontrol. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nawawala ng tamang sandali. Alam niya eksakto kung kailan, saan, at paano kumilos upang matanggap mo ang inihanda na niya para sa iyo. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga pagkadismaya, pagkabigo, o pagkawala, tandaan na kayang gawing maganda ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya niyang kunin ang mga pira-pirasong bahagi ng iyong puso at lumikha ng bago, isang bagay na hindi mo inakalang posible. Siya ang Diyos na gumagawa ng panibago sa lahat ng bagay, at kasama dito ang iyong buhay, mga pangarap, at mga pag-asa. Hindi mahalaga kung gaano mo man nararamdaman ang iyong pagkawasak ngayon, kayang mag-restore, magtayo muli, at mag-renew ng Diyos. At tandaan mo ang isang bagay, hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang Diyos ay patuloy pang nagsusulat ng mga kabanata na hindi mo pa naiisip. Siya ay naghahanda ng mga twist, sorpresa, at mga tagumpay na higit pa sa iyong mga pinakapangahas na pangarap. Huwag kang susuko ngayon dahil ikaw ay mas malapit na kaysa iyong inaakala. Maniwala kang hindi aksidente na natanggap mo ang mensaheng ito. Ito ay isang paalalang mula sa Diyos na ang iyong pakikibaka ay hindi walang saysay at na ang iyong tagumpay ay naitala na niya. Pakiramdam ko na mayroon pang mas kailangang sabihin, mas kailangang tuklasin. Ang koneksyon na ating binubuo dito ay hindi dapat apurahin dahil marami pang nais ipahayag ng Diyos sa iyong puso ngayon. Pahintulutan mong sumisid pa ng mas malalim at maramdaman mo na ang bawat salita ay may layunin na ang bawat bahagi ng mensaheng ito ay isang hinga ng pag-asa para sa iyong kaluluwa. Maaaring iniisip mo na ang laban na hinaharap mo ngayon ay sobrang laki para mapagtagumpayan. At sa katunayan, sa mga mata ng tao, madalas itong mukhang ganito. Ang sakit na nararamdaman mo ay totoo, ang paghihirap ay totoo, at ang pagod ay madalas na tila hindi na kayang tiisin. Ngunit tandaan mo na, habang pakiramdam mong pagod ka na, ubos na, o wala ng lakas, ang Diyos ay naghahanda ng lakas mula sa kaloob-looban mo, isang lakas na ipinanganak mismo sa gitna ng iyong kahinaan. Siya ang pumipili ng mga mahihina upang lituhin ang mga malalakas, na nagbibigay ng tapang sa mga pusong pagod at lupaypay. Hindi ka pinili ng Diyos ng walang dahilan. Alam niya ang bawat detalye ng iyong kwento, bawat hakbang na ginawa mo hanggang dito, bawat desisyong kinuha, bawat sakit na dinala. Naiintindihan niya ang bawat pilat na iniwan ng buhay sa iyo, bawat kabiguang hinarap mo, bawat pangarap na naantala. Pero alam din niya ang mga pangakong itinanim sa puso mo, alam niya ang potensyal na inilagay niya sa iyo, at alam niya kung ano ang kaya mong gawin kapag ikaw ay pinalakas ng kanyang presensya. Gayunpaman, para makamit ang ganap na tagumpay na ito, kailangan magbigay puwang sa iyong puso. Kailangan ng isantabi ang pagdududa, takot, at pagtanggi na madalas nagpapahinto sa atin para maranasan ang pinakamaganda mula sa Diyos. Hindi niya ipipilit ang anumang bagay, inaanyayahan ka lang niya, sa lambing ng isang mapagmahal na ama, na payagan mo siyang kumilos ng lubusan at malalim. Payagan mong maging marupok sa harap niya, payagan mong ibaba ang mga harang at maging ikaw mismo, walang takot sa paghusga o pagsisisi. Diyos ay hindi lamang nanonood sa iyo mula sa malayo, siya ay kasama mo, nasa iyong tabi, sa bawat hakbang, sa bawat hininga, sa bawat luha. Siya ang Diyos na lumalapit, ang Diyos na nagmamalasakit, ang Diyos na sumasaloob. Nakikita niya hindi lamang ang mga aksyon na kinukuha mo, kundi pati na rin ang mga iniisip na pumupuno sa iyong isipan at ang mga damdamin na bumabalot sa iyong puso.
At sa antas ng malalim na pagkaunawa na ito, nais niyang kumilos, hindi lamang baguhin ang mga panlabas na kalagayan, kundi baguhin ka mula sa loob, upang ikaw ay maging handa na ipamuhay ng lubusan ang tagumpay na kanyang ipinahahayag. Kung mayroong bagay sa iyong buhay na tila ba'y nababalam, isang pangarap na hindi natupad, isang bahagi na hindi umunlad, alamin na kayang gawing bago ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi siya limitado ng parehong mga hadlang na meron tayo bilang tao. Hindi siya nalilimitahan ng oras, espasyo o mga sitwasyon. Siya ang lumikha ng lahat, at ang parehong tinig na nagsabing magkaroon ng liwanag, sa simula ng panahon ay ang parehong tinig na nagbubukas ng liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Siya ang Diyos ng bagong simula, ang Diyos ng pangalawang pagkakataon, ang Diyos na nagbubukas ng mga pintuan kung saan wala. Maaaring naramdaman mong iniwan ka ng mga taong pinagkatiwalaan mo, pinagtaksilan ng mga minahal mo, o maging hindi naunawaan ng mga pinakamalapit sa iyo. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman mag-iwan sa iyo, hindi niya kailanman pagtataksilan, hindi ka kailanman lilisanin ng walang pagkaunawa. Siya ang nananatiling tapat kahit na tayo ay nagkakasala, siya ang patuloy na nagmamahal kahit na tayo ay lumalayo. Siya ang kanlungan na hindi nagsasara ng pintuan, ang kublihan na laging bukas, ang bato na hindi natitinag. Ang tagumpay na labis mong ninanais ay hindi lamang nasa hinaharap, nagsimula na itong mangyari sa loob mo. Sa bawat pagkakataon na pipiliin mong maniwala, kahit na tila walang pag-asa, sa bawat desisyon mong magtiwala, kahit nahahadlangan ng takot, sa bawat panalangin mo kahit tila wala kang naririnig na sagot, ikaw ay nananalo ng bahagi ng tagumpay na iyon. At kung sa araw na ito nararamdaman mong napakatagal na ng paghihintay, napakabigat ng pasanin, at napakahirap ng laban, alamin mong hindi ka nag-iisa. Hindi lamang nasa tabi mo ang Diyos, ngunit siya rin ang nagdadala ng pinakabibigat na bahagi ng iyong pasanin. Alam niya ang pagod na nararamdaman mo, ang mga gabi na umiyak ka mag-isa, ang mga araw na tila nauubos na ang pag-asa. Ngunit alam niya rin na ang darating ay walang hanggan na mas malaki at mas makakabuti kaysa sa pinagdadaanan mo ngayon. Tinatawag ka ng Diyos sa isang bagong antas ng pananampalataya, sa isang bagong dimensyon ng pag-asa. Nais niyang itigil mo na ang simpleng pangingibabaw lamang at simulang ipamuhay ng lubusan. Nais niya na maintindihan mong ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa material na mga tagumpay o panlabas na mga pagtatamo, kundi tungkol sa isang panloob na pagbabago. Isang pagbabagong nagsisimula sa kaluluwa at lumalaganap sa lahat ng ginagawa at hinahawakan mo. Ito ang diwa ng isang tunay na tagumpay, hindi lamang pagbabago ng mga kalagayan, kundi pagbabago ng pananaw, ng puso, ng espiritu. At ito ang iniaalok ng Diyos sa iyo ngayon, hindi lamang ang paglabas mula sa iyong mga problema, kundi isang bagong paraan ng pagtingin sa mga ito, isang bagong lakas upang harapin ang mga ito, isang bagong tapang upang malampasan ang mga ito. Kailangan mong maniwala na may inilaang malaki ang Diyos para sa iyo. Maaaring hindi mo pa ito makita, maaaring hindi mo pa nauunawaan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena, ngunit alamin mong siya ay walang tigil na kumikilos para sa iyong ikabubuti. Ang bawat detalye ay maingat na inayos upang ang iyong tagumpay ay maging ganap at upang magawa mong balikan at maintindihan na sa bawat sandali ng sakit, inihahanda ka ng Diyos para sa isang mas malaki, mas maganda na layunin. Ngayon na nakarating ka na dito, oras na para kumilos. Ang mensaheng inilagay ng Diyos sa iyong puso ay kailangang manatiling buhay at maibahagi sa mas maraming tao. Kung naramdaman mong pinalakas ka ng mensaheng ito, naantig ang iyong kaluluwa, o nabuhay muli ang iyong pag-asa, huwag mo itong sarilinin. Mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga salita ng pananampalataya at inspirasyon. Iwanan ang iyong komento tungkol sa kung ano ang pinaka-naantig sa iyo, ibahagi ang iyong patotoo o ang iyong inaasahang tagumpay, nais kong malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. At, syempre, i-like ang mensahe na ito upang maabot pa nito ang mas maraming puso. Pagpalain ka ng Diyos ng labis at huwag mong kalilimutan, ang iyong tagumpay ay nakatakda na.